react naman natin, reaction video naman natin. Itong Sheol o Hades, magkaiba daw ayon sa kanya. Sa ating pinag-aaralan na kung saan yung mga walang pagsama ng Santong Espiritu, sila po yung mapapahamak. Kaya ang mangyayari sa kanila, itatapon sa lawang apoy. Nakuha po ninyo? So malinaw po, iba yung Sheol na paliwanag at iba yung Hades. So babasa tayo ng mga Sheol na kahulugan naman. So pupunta tayo. Basahin po natin dito sa mga propeta, kay Propeta Samuel. Unang Samuel chapter 2 verse 6. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Nakuha po ninyo? Pwede palang kunin pag sinasabing Sheol, pero pagdating sa Hades, wala na pag naitapo na doon. So malinaw po. At bigyan din natin sa ibang salin, baka makakita tayo ng magandang diwa. Tagalog ang Biblia. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So malinaw po, iba po yung Sheol at iba po yung Hades. Malinaw po. Pagdating po sa Hades, pag naitapo na doon, ay wala na pong bawian. Kasi itatapon sa lawang apoy yung mga Hades. Pero yung nagbaba sa Sheol, yung pumunta sa ang kaluluwa doon sa Sheol, na pag-aralan natin kanina, doon pumupunta ang mga kaluluwa sa Sheol. Nakita po ninyo? At doon din iaahon yung mga taong sumunod sa mga pamaran at utos ng Diyos. So ito yung lugar ng kaluluwa na kung saan ay doon nagre-remain muna, nagre-remain ang mga kaluluwa. Para pagdating ng panahon, bubuhayin muli, iaahon sila doon sa Sheol. Malinaw po? Kung Hades yun, nahingi ng tulong nga yung talinghaga doon sa mayamang lalaki, Ang sabi ng amang Abraham. Tama na yan. So, malinaw dito sa sa video niya, Sheol at Hades, magkaibang lugar. Malinaw naman yung pagkasabi niya doon. Sheol at Hades. Tapos yung nasa Lucas, punta tayo doon sa Lucas, talinghaga daw to. Sabi niya, parable daw yung sinabi ni Kristo dito. Tingnan nga natin kung parable. Ito yun Mayroon niyang isang taong mayaman na siya nararamtan ng kulay ube. Dinescribe pa ni Kristo dito na kulay ube. At pasilang linaw at sa araw-araw ay kumakain siya sa gana. Isang pulube na ang pangalay Lazaro. May pangalan, may proper name. Ito may proper name din to. Sinabi niya may kulay ube siya sa masilang lipos ng mga sugat at inilagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na makakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, lumapit pati ang mga aso at hinimura ng kanyang sugat. Tuloy. At nangyari ng mamatay ang pulube, dinala siya ng anghel. Nandito yung anghel O talinghaga ba yung anghel? Parable ba yung anghel? Totoo na may anghel Diba? At dinala ng anghel sinapupunan ni Abraham. May proper name na naman. Sabi mo, talinghaga daw parable. Batan dito si Abraham. Sabi, lumalabas si Abraham ay isang katha lang. Kasi pag sinabi mo parable, ano lang yan, parang ibinabase lang sa isang kwento. Kathang kwento lang. Sabihin dito, kinikwento ng Panginoong Kristo, binanggit niya yung mga pangalan. Una niyang binanggit, yung mayaman na may kulay ube at masilang lino, nakadamit. Si Lazaro, proper name ba yan? Yung anghel. Si Abraham. Katang ba yan? Tanghisip ba yan? Talinghaga ba yan si Abraham? Di ba nag-i-exist yan doon sa lumang tipan? Lalo naman dito sa dulong verse. Binanggit dito ni Kristo.
Si Moises. Diba? Paano mo sasabihin na talighaga ito parable? O, balik na tayo dito. Sabi niya daw, yung Hades daw at yung Sheol magkaiba. Di basahin natin dito. Dito sa awit. Yung awit kasi, itong awit isinulat to ni Haring David sa wikang Hebreo. Kaya ang sumulat ng Old Testament, mga Hebreo. Sabihin, sinulat yan sa Old Manuscript, Hebreo. Tingnan niya natin. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Siol. Siol. Hindi mo man titisin ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Binanggit dito ni Haring David Siol. Basahin natin dito sa yung keynote ni Pedro, na isinulat naman ng Griegong si Lucas. Yung New Testament, itong Old Testament, salitang Hebreo to. Itong New Testament, salitang Griego naman to. Sinulat sa wikang Hebreo, itong mga aklat na to, ito sinulat sa wikang Griego. Malinaw dito sa salita ni David. Siol yung nakalagay, malinaw mga kapatid dyan. Siol. Punta tayo sa Gawa 2. Gawa 2. Tingnan nyo yung keynote ni Pedro. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades. Kaganina, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Siol. O dito, kaluluwa sa Hades. Nitiisin man ang iyong banal na makita ng kabulukan. Sinabi din ni Pedro yung sinabi ni Haring David. Bakit niya sinabi dito sa magkaibang lugar daw. Magkaibang lugar daw. Yung kung titingnan natin dito sa tingnan mo yung salitang Sheol. Meaning, salitang Sheol ay underworld. Sabihin, daigdig ng mga patay. Tingnan naman natin yung Hades. Sabi din dito, Greek word, underworld din, daigdig ng mga patay din, abode. Abode of the dead. Diba? Ayon sa Merriam-Webster, abode of the dead. Balik na tayo dito sa binabasa natin. Sabi dyan, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa sa Hades. Nakinot ni Pedro doon sa sulat ni Haring David. So, malinaw dito sa sa 17, Gis, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa sa Sheol, na ang Sheol at Hades ay iisang lugar na mga kaluluwa. Sabihin, doon dinadala yung mga kaluluwa na mga patay. Mga namatay dito sa lupa. Yung mga kaluluwa nila doon na pupunta. Sa Sheol at Hades. Pag namatay na sila. Ayan, balik na tayo doon sa Lucas. Kasi may dalawang chamber yun.
Sabi diyan, ah, yung mayaman sa Hades na nasa pagdurusa. Napunta siya doon sa Sheol, Hades, pagdurusa. Pa? Ngayon, si Lazaro naman napunta doon sa lugar sinapupunan ni Abraham. Si Lazaro napunta. Sabihin, doon nandun siya sa Sheol kaaliwan o Hades kaaliwan. Malinaw naman. At siya'y sumigaw, sinabi, "Amang Abraham, hawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang tubig sa dulo ng kanyang dali, palamigin ang akin sapagkat narito naghihirap ako sa alab na ito." Doon pala sa Hades pagdurusa, sa kabilang section na napuntahan ng mayaman. Nagdurusa sa doon, nag-aalab. Mainit doon sa lugar niya. Samantalang si Lazaro, inaaliw siya rin. O ikaw ay nasa kahirapan. Dalawang section yun kasi nakakausap niya si Abraham . Nakakausap niya si Abraham. Sabi, nagpapangita sila. Yung Sheol at Hades, iisang lugar lang yon kung saan naandoon si Abraham. Kaso nga lang, may isang bagay na nagpapahiwalay sa kanila. O basahin natin dito. Ano yung nagpapahiwalay? At bukod sa lahat, ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at ninyo. May bangin . Titingnan natin. Ito sa Sheol or Hades. Picture. Ito na lang kunin natin. May dalawang compartment yun. Ito yung earth. Dito tayo nililibing sa grave. Dito namamatay yung mga katawan natin. Pagkatapos noon, yung kaluluwa natin pumupunta sa dalawang compartment kung saan ka man doon. Basahin nga natin muna dito sa Hebreo. Sa Hebreo 9. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. Meron na kagad paghuhukom. Saan napupunta? Saan napupunta? May paghuhukom na kagad. May preliminary na kagad. Judgment. Balik tayo dito. Meron na kagad pinupuntahan ng mga kaluluwa. Inaaliw si Lazaro, rini. Siya, napunta siya doon sa kahirapan. Malinaw doon sa Hebreo 9:27. Na minsan ang tao ay itinakda, minsan tinakda siyang mamatay, pero yung kanyang kaluluwa may pinupunta na. Kung masama ka, doon ka na kagad sa Hades pagdurusa. Kung ikaw ay mabuti, sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nandoon ka na sa sinapupunan ni Abraham. Nandoon ka naman sa kabilang chamber. Puntahan nga natin yun. Ito, ganito itsura. Nandito yung compartment kung saan pinuntahan ni
ni Lazaro, nandun si Abraham, nandito yung place of torment. Ito yung nagpapahiwalay sa kanila bukod dito, may bangin, may great gulf. Hindi siya pwedeng makatawid doon at hindi rin siya pwedeng makapunta dito. Sabihin, nasa sila, nasa iisang lugar lang. Dito, tingnan niya natin. Ito, Sheol, Hades, isang lugar lang yan. Ito, Old Testament saints. Yung mga sumampalataya sa Diyos, nandito, mga Old Testament. Nandito naman sa kabila, yung mga nasa Old Testament din na mga masasama at mga hindi sumasampalataya. Hanggang ngayon, pati yung nasa New Testament, kasama doon si yung mayaman. Basahin nga natin. Sabi niya, yung mga yung mga mabubuti na andun daw sa Sheol. Tapos yung masama, nasa na andun daw sa sa Hades. Kasi niya pinag-iiba niya eh. Tingnan natin dito. Tingnan mo kung paano niya dinala sa Sheol. Si Cory at saka yung kanyang mga kasama. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, ibinuka ang lupa at kanyang bibig at sila'y lamunin 10 ng buong nauukol sa kanila at sila'y ibabang mga buhay. Dinala sila sa Sheol. Bumuka yung lupa. Tapos nababa sila sa Sheol. Sabi mo yung mga mabubuti pupunta sa Sheol. Bakit ito pumunta din sa Sheol? Kasi maling deduction yung sinabi mo na yung Sheol at Hades magkaiba. Isang lugar yon. Ang magkaiba, ito salitang Grego, yung Sheol, yan napunta to sila sa Sheol, nababang buhay si Kore, tsaka yung kanyang mga kasama doon sa tolda. Kasi nagalit ito kay sinubok niya ang Diyos eh. Si Kore isang Levite. Nagalit ito kay Moises at saka kay Aaron. Bakit daw si Aaron ang dapat sundin? At sila ay pagpupulong laban maglaban sila kay Moises kay Aaron. Kasi gusto ni Kore siya ang gawing saserdote. Gusto niya siyang maging saserdote. Hindi nga niloob ng Diyos eh. Anong ginawa ng Diyos? Sumusuway ka sa aking utos at saka sa aking mga sa mga aking lingkod. Ibinaba sila. Yung sambahayan at lahat ng mga lalaki na uukol kay Kore at lahat ng kanilang pag-aari nababang buhay sa Sheol. Nababang buhay sa Sheol. Sabi mo, yung mabubuti na andito. Tapos yung masasama nandun sa Hades. Maling deduction yan. Diba? Yung Hades at Sheol ay magkaisa lang yan. Ito salitang Hebreo, ito salitang Grego. Andito sa gitna nila yung sa gitna nila yung balik tayo dito sa sa awit. Ulitin ko para hindi kayo mailigaw ng mga ngaral na to na nagsasalita na magkaiba daw yung Sheol at Hades. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Malinaw. Si Haring David ang nagsulat ng awit. Siya ay Hebreo. Punta tayo sa Gawa. Dito sa Gawa, si Lucas ang nagsulat ng Gawa. Siya ay Griego. Griego si Lucas. Sapagkat hindi mo iwan ang aking kaluluwa sa Hades. Ito yung kinote ni Apostol Pedro doon sa sulat ni Haring David. Malinaw na.
Hades at yung Sheol ay isa lang na lugar kung saan doon pumupunta ang kaluluwa ng mga taong namatay. Masama man o mabuti na andon. Pero magkaiba lang ng chamber, magkaiba lang ng compartment. Kasi may bangin sa pagitan nila eh. Sabi dito sa si Lazaro, si Lazaro na andun sa sinapupunan ni Abraham, si mayaman na punta sa pagdurusa. Ito yung itsura nun. Hindi, dito tayo. May great gulf dun sa yung body dies. Yung rich man at saka si Lazarus. Nandito sila sa kabila. Nandito sa torment, place of torment. Malinaw naman yan. Magkaibang lugar, compartment, pero iisa lang. Iisa lang ang lugar nila. Pero magkaibang compartment lang. Diba? Kung saan pumupunta yung kaluluwa natin. Pag tayo'y namatay, sa grave. So, pupunta dyan. Yun ang malinaw. So, yun lang ang ating isasagot dun sa mga ngaral na yun. Babasa tayo ulit dito sa Lagi tayong pupunta dito para malaman ng mga nakikinig. Na huwag tayong magdagdag. Huwag kang magdagdag ng kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masundan kang sinungaling. Yung Sheol daw at yung Hades. Ayun yung title ba ng video niya. Sheol at Hades, magkaibang lugar daw. Dinagdagan niya na yung salita ng Diyos. Yun lang.